Maagang-maaga pa lang, nagsisimula ng magising ang lungsod ng Maynila. Ang mga jeep ay unti-unting napupuno, ang mga tindero ay naglalatag ng kanilang paninda, at ang ingay ng kalsada ay tila musika na ng araw-araw na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang binatang naglalakad ng mabagal sa bangketa, ang kanyang pangalan ay Daniel. Si Daniel ay 28 taong gulang, payat, may bahagyang bakas ng pagod sa mukha. Suot niya ang simpleng puting polo at kupas na pantalon. Sa kanyang likod ay may maliit na backpack na naglalaman ng ilang papeles at isang lumang notebook. Isa siyang ordinaryong empleyado sa isang maliit na opisina ng accounting. Hindi siya mayaman pero sapat ang kinikita niya para mabuhay ng tahimik. Habang naglalakad si Daniel papunta sa opisina, iniisip niya ang kanyang mga bayarin, ang renta sa maliit niyang silid, at ang kanyang ina sa probinsya na patuloy niyang tinutulungan buwan-buwan. Sanay na siya sa ganitong buhay, simple, walang luho, pero puno ng pagsusumikap. Pagdating niya sa isang mataong kanto, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Ang babae ay nakasuot ng lumang bestida, kupas ang kulay, at may suot na tsinelas na halatang matagal ng gamit. Sa tabi niya ay may maliit na plastik na bag at isang payong na may sira na ang hawakan. Ang matanda ay pilit tumatayo, pero tila nanghihina ang kanyang mga tuhod. May ilang taong dumaraan, pero karamihan ay nagmamadali. May ilan pang napatingin, pero agad ding umiwas ng tingin. Huminto si Daniel. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumigat sa kanyang dibdib nang makita ang matanda. Naalala niya ang kanyang lola na pumanaw ilang taon na ang nakalipas, kung paano ito umupo sa harap ng bahay tuwing hapon, naghihintay sa kanya. Lumapit si Daniel sa matandang babae. Nanay, okay lang po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Tumingala ang matanda. Maputi na ang kanyang buhok, kulubot ang mukha, at nanginginig ang mga kamay. May lungkot sa kanyang mga mata, pero may bahid din ng dignidad. Ay, iho, nahilo lang ako sandali, mahina nitong sagot. Agad na inalalayan ni Daniel ang babae para tuluyang makaupo sa mas maayos na posisyon. Kinuha niya ang plastik na bote ng tubig mula sa kanyang bag at inabot ito sa matanda. Uminom po muna kayo. Tinanggap ng matanda ang bote at dahan-dahang uminom. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang bumuti ang kanyang pakiramdam. Salamat, iho. Hindi na ako sanay sa init. Ngumiti si Daniel. Wala pong anuman. May hinihintay po ba kayo? O may pupuntahan? Napailing ang matanda. Pauwi sana ako, pero napagod na ako sa paglalakad. Medyo malayo pa. Tumingin si Daniel sa paligid. Alam niyang malalate siya sa opisina, pero hindi niya kayang iwan ang matanda sa ganitong kalagayan. Saan po ba ang bahay ninyo, nanay? Binanggit ng matanda ang isang lumang barangay sa di kalayuan. Hindi man kalapit, hindi rin sobrang layo. Samahan ko na po kayo, walang pag-aalinlangan na sabi ni Daniel. Nagulat ang matanda. Ay, iho, huwag na. Baka maabala kita. Umiling si Daniel. Ayos lang po. Hindi naman po kayo istorbo. Dahan-dahan nilang tinahak ang bangketa. Mabagal ang lakad ng matanda, kaya sinabayan ito ni Daniel. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng katawan ng matanda sa kanyang braso. Parang pasa niya hindi lang ang isang tao, kundi ang bigat ng mga taon at karanasan ng babae. Habang naglalakad, napansin ni Daniel na ang matanda ay may maayos na pananalita. Hindi ito bastos, hindi rin bastang magsalita. May kakaibang talino at linaw ang bawat salitang binibigkas nito. Ano po ang pangalan ninyo, nanay? Tanong ni Daniel. Ako si Elena, sagot ng matanda. Ikaw, iho. Daniel po. Salamat sa pagtulong mo, Daniel. Hindi lahat ng tao ngayon ay may oras para sa tulad ko. Napangiti si Daniel, pero may kirot sa puso. Dapat lang po. Balang araw, tayo rin po ang tatanda. Tumango si Elena, tila may malalim na iniisip. Habang naglalakad sila, may ilang sandali na tahimik lang. Ang tunog ng mga sasakyan, busina, at yabag ng mga tao ang tanging maririnig. Pero sa katahimikan na iyon, may unti-unting bumabalik na alaala sa isipan ni Daniel, mga alaala ng kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang hirap noong elementarya. Mahirap ang buhay nila noon. Madalas, pumasok siya sa paaralan na walang baon, may sira ang sapatos, at minsan ay gutom.
Maraming kaklase ang tumatawa sa kanya. Pero may isang tao na hindi kailanman tumalikod sa kanya, ang kanyang guro. Isang teacher na mahigpit pero patas, seryoso pero may malasakit. Isang teacher na naniwala sa kanya kahit wala siyang maipagmalaki. Biglang napahinto si Daniel. Hindi niya alam kung bakit, pero nang silipin niya ang mukha ni Elena, may kung anong pamilyar. Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagtingin, ang tono ng boses. Nanay, maingat niyang tanong, saan po kayo nagtrabaho noon? Nagulat ang matanda. Ay, matagal na iyon, iho. Isa lang akong simpleng guro sa pampublikong paaralan. Parang tinamaan ng kidlat si Daniel. Guro, bulong niya sa sarili. Biglang bumalik ang mga alaala, isang silid-aralan na may sirang bentilador, isang pisara na luma na, at isang teacher na laging may dalang libro at chalk. Isang teacher na minsang nagbigay sa kanya ng baon, minsang bumili ng notebook para sa kanya, at minsang nagsabi ng mga salitang hindi niya kailanman nakalimutan. Daniel, huwag kang susuko. May mararating ka. Humigpit ang hawak ni Daniel sa braso ng matanda. Nanay Elena, saang paaralan po kayo nagturo? Binanggit ng matanda ang pangalan ng isang lumang pampublikong elementarya. Namutla si Daniel. Iyon ang kanyang paaralan. Ang paaralang minsan niyang tinakbuhan dahil sa hiya. Ang paaralang minsan niyang gustong iwan dahil sa kahirapan. At ang paaralang naghubog sa kanya dahil sa isang teacher na naniwala sa kanya. Hindi pa rin sigurado si Daniel. Ayaw niyang magkamali. Ayaw niyang umasa. Pero habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Elena, unti-unting nabubuo ang katotohanan. Nanay, nanginginig ang boses ni Daniel, nagturo po ba kayo ng grade 5, Section Rizal, mga 15 taon na ang nakalipas? Huminto si Elena sa paglalakad. Dahan-dahan siyang tumingin kay Daniel, sinuri ang mukha nito, parang may hinahanap sa mga mata niya. Mahina niyang sagot. Bakit mo natanong? Napuno ng luha ang mga mata ni Daniel. Ako po si Daniel na laging walang baon. Si Daniel na palaging nakaupo sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nanginig ang kanyang labi. Daniel, ulit niya, halos pabulong. Biglang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba iyon? Tumango si Daniel, hindi na mapigilan ang emosyon. Nagyakapan sila sa gitna ng bangketa, isang simpleng yakap pero puno ng taon ng alaala, sakripisyo, at hindi inaasahang pagkikita. Hindi ko akalain, umiiyak na sabi ni Elena. Hindi ko akalain na ikaw ang tutulong sa akin. Nanay, kung hindi po dahil sa inyo, baka wala po ako rito ngayon. Hindi nila namalayan ang oras. Ang mga taong dumaraan ay napapatingin sa kanila, isang binata at isang matandang babae, magkayakap, parehong umiiyak. Sa sandaling iyon, hindi lang ito kwento ng pagtulong. Isa itong kwento ng pasasalamat, ng karma, at ng buhay na bumabalik sa pinagmulan nito. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Dahil ang pagtulong ni Daniel kay Nanay Elena ay simula pa lamang ng isang mas malalim, mas masakit, at mas makahulugang pagbubunyag ng nakaraan, isang katotohanan na babago sa kanilang dalawa magpakailanman. Tahimik pa rin ang paligid matapos ang kanilang yakapan. Unti-unting humiwalay si Daniel kay Nanay Elena, ngunit hindi pa rin niya binitawan ang kamay nito. Parang natatakot siyang mawala muli ang matandang minsang naging ilaw ng kanyang kabataan. Daniel, mahinang sambit ni Nanay Elena, pinupunasan ang luha. Hindi kita nakilala agad. Ang laki na ng ipinagbago mo. Ngumiti si Daniel, maihalong hiya at lungkot. Kayo po kasi ang huling inaasahan kong makikita ko sa ganitong lugar at sa ganitong paraan. Dahan-dahan silang naglakad at naupo sa isang maliit na waiting shed sa gilid ng kalsada. Ramdam ni Daniel ang pagod ni Nanay Elena, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Nanay, maingat niyang tanong, bakit po kayo nag-iisa ngayon? Nasaan po ang pamilya ninyo? Napayuko si Nanay Elena. Matagal siyang hindi nagsalita, parang hinahanap ang tamang salita. Sa bawat segundo ng katahimikan, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Daniel. May pamilya ako noon, simulang sabi ng matanda. Pero matagal na ring nagbago ang lahat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. Iyan buhay di kay Nanay Elena pagkatapos ng pagtuturo. 20 taon akong nagturo sa pampublikong paaralan, Daniel, anya. Hindi malaki ang sweldo, pero masaya ako.
Para sa akin, sapat na ang makita ang mga batang natutong bumasa, magsulat at mangarap. Tahimik na nakikinig si Daniel. Sa kanyang isipan, malinaw na bumabalik ang imahe ng silid-aralan, si Nanay Elena sa harap, hawak ang chalk, puno ng tiyaga. Nag-asawa ako, nagkaroon ng isang anak na lalaki, pagpapatuloy ni Nanay Elena. Lahat ng pangarap ko, inilaan ko sa kanya. Ngunit unti-unting nagbago ang tono ng kanyang boses. Nang tumanda ako at magretiro, doon ko naramdaman ang tunay na pag-iisa. Pumanaw ang asawa ko at ang anak ko, nag-abroad. Hindi na po siya bumalik, tanong ni Daniel. Umiling si Nanay Elena. Bihira na siyang tumawag. Mas bihira pa ang umuwi. May lungkot sa kanyang mga mata, pero walang galit, parang sanay na siya sa sakit. Ayokong maging pabigat. Kaya kahit mahina na ang katawan ko, sinisikap kong kayanin mag-isa. Napayuko si Daniel. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na ang teacher na minsang nag-alaga sa napakaraming bata ay ngayon nag-iisa sa bangketa. Yan is nakaraang hindi makalimutan niya, Daniel. Biglang nagsalita si Daniel. Nanay, alam niyo po ba maraming beses kong gustong sumuko noon? Tumingin si Nanay Elena sa kanya, may pagtataka. Noong bata pa ako, pakiramdam ko wala akong silbi. Mahirap kami, madalas akong gutom at palagi akong nahuli sa klase. Huminga siya ng malalim. Pero tuwing sinasabi ninyo na kaya ko parang mailiwanag na bumubukas. Napangiti si Nanay Elena, may luha sa gilid ng mata. Iyon lang naman ang trabaho ng isang guro, Daniel. Ang maniwala kapag ang mundo ay ayaw maniwala. Umiling si Daniel. Hindi po lahat ng guro ganun. Kayo lang po ang tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang problema. Tahimik si Nanay Elena. Parang may mabigat ding alaala na bumabalik sa kanya. Isang araw dahil silid-aralan. Biglang nagkwento si Nanay Elena. Naalala mo ba ang araw na nahimatay ka sa klase? Nanlaki ang mata ni Daniel. Opo, dahil po iyon sa gutom. Tumango ang matanda. Doon ko nalaman na wala kang baon. Simula noon, lagi akong may ekstrang tinapay sa bag ko. Hindi para ipamukha, kundi para tulungan ka nang hindi ka napapahiya. Hindi na napigilan ni Daniel ang luha. Hindi niya alam na ganito kalalim ang pagmamalasakit ng kanyang guro noon. Nanay, hindi ko po alam na ganun pala. Hindi mo kailangang malaman noon. Ang mahalaga, nakaabot ka rito ngayon. Lenny decision Daniel. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Dumaan ang isang jeep, may malakas na busina. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw, pero parang huminto ang oras para sa kanila. Biglang tumayo si Daniel. Nanay Elena, sasamahan ko po kayo sa bahay ninyo. Nag-alinlangan ang matanda. Ay, Daniel, ayokong makasagabal. Ngumiti si Daniel. Hindi po kayo sagabal. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nakatayo ngayon. Tinulungan niya si Nanay Elena na tumayo at muling naglakad sila. Sa pagkakataong ito, mas matatag ang hakbang ni Daniel, parang may bagong layunin. Habang naglalakad, iniisip ni Daniel ang kanyang maliit na silid, ang kanyang sahod, at ang simpleng buhay. Hindi siya mayaman, pero may puso siyang marunong tumanaw ng utang na loob. Iyan bahay din kay Nanay Elena. Pagdating nila sa barangay, huminto si Daniel. Ang mga bahay ay luma, magkakadikit, at halatang matagal nang nakatayo. Sa isang maliit na eskinita, itinuro ni Nanay Elena ang isang bahay na gawa sa kahoy at yero. Diyan ako nakatira. Pumasok sila. Maliit ang bahay, isang mesa, 2 silya, at isang lumang kama. Walang dekorasyon, walang litrato. Napansin ni Daniel ang isang kahon sa gilid. Lumapit siya at nakita ang mga lumang notebook, diploma, at isang group photo ng klase. Nanay, ito po ba ang klase ninyo noon? Lumapit si Nanay Elena. Iyan ang huling batch na tinuruan ko bago ako nagretiro. Biglang may nakita si Daniel sa litrato, isang batang payat, nakaupo sa likod, may bahagyang ngiti. Ako iyan, mahina niyang sabi. Ngumiti si Nanay Elena. Hindi kita nakalimutan, Daniel. Kahit kailan. Isang pangako di nabuo. Tahimik na naupo si Daniel. May mabigat na desisyong nabubuo sa kanyang isip. Nanay Elena, mula ngayon, hindi na po kayo mag-iisa. Nagulat ang matanda. Daniel, hindi mo kailangang
Gusto ko po. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil pamilya po kayo sa akin. Naluha si Nanay Elena. Hindi ko inakalang darating ang araw na ang isang estudyante ko ang mag-aalaga sa akin. Ngumiti si Daniel. Ang kabutihan po ninyo, bumalik lang sa tamang oras. Sa gabing iyon, hindi umalis si Daniel agad. Nagluto siya ng simpleng pagkain, inayos ang bahay, at tiniyak na maayos ang kalagayan ni Nanay Elena. Habang pauwi siya, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Dahil minsan sa isang bangketa, ang pagtulong ay naging pagtupad ng isang pangako ng tadhana. At hindi pa tapos ang lahat. Dahil may isang lihim pa sa nakaraan ni Nanay Elena, isang lihim na unti-unting mabubunyag at susubok sa puso at desisyon ni Daniel. Kinabukasan, maagang nagising si Daniel. Hindi siya halos nakatulog. Ang isip niya ay puno ng alaala, mga eksena ng kanyang kabataan, ang silid-aralan, ang boses ni Nanay Elena, at ang hindi inaasahang muling pagtatagpo nila sa bangketa. Tahimik ang umaga. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga bahay. Huminga ng malalim si Daniel at nagpasya. Hindi niya kayang baliwalain ang nangyari kahapon. Nagbihis siya ng simple, kumuha ng kaunting pagkain sa tindahan, at bumalik sa bahay ni Nanay Elena. Yan yung umagang easily katotohanan. Pagdating niya, nadatnan niya si Nanay Elena na nakaupo sa maliit na mesa, tahimik na umiinom ng mainit na kape. Nakita niya ang pagod sa mukha ng matanda, pero may kakaibang kapayapaan sa mga mata nito. Magandang umaga po, Nanay, sabi ni Daniel. Napangiti si Nanay Elena. Daniel, maaga ka. Nag-alala lang po ako, sagot niya habang inilalapag ang pagkain. Nagpasalubong po ako ng kaunti. Tumayo ang matanda, nanginginig ang tuhod. Hindi mo kailangang gumastos para sa akin, iho. Hindi po ito gastos, mahinahong sagot ni Daniel. Tulong lang. Tahimik silang kumain. Walang pilit na usapan. Pero ramdam ni Daniel na may mabigat na bagay na gustong sabihin si Nanay Elena. Yan isimula ng pagbubunyag. Daniel, biglang sabi ng matanda, may isang bagay akong hindi ko nasabi kahapon. Napatingin si Daniel. Ano po yun, Nanay? Huminga ng malalim si Nanay Elena. May mga bagay sa buhay ng isang guro na hindi nakikita ng mga estudyante. Tahimik si Daniel, nakikinig. Noong nagtuturo pa ako, hindi lang kayo ang tinutulungan ko. Marami sa inyo ang galing sa mahihirap na pamilya. Tumango si Daniel. Alam niya iyon. May mga araw na inuuwi ko ang bigat ng inyong problema, patuloy ni Nanay Elena. At may isang desisyon akong ginawa noon na binago ang takbo ng buhay ko. Nanlamig ang pakiramdam ni Daniel. Anong desisyon po? Yan bata din hindi nakabalik. Napayo ko si Nanay Elena. May isang estudyante ako mas bata sa'yo. Matalino, tahimik at masipag. Biglang may pumasok sa isip ni Daniel. Maraming ganong bata sa paaralan noon. Isang araw, hindi na siya pumasok. Nagkasakit po ba? Tanong ni Daniel. Umiling ang matanda. Hindi. Napilitan siyang magtrabaho. Iniwan niya ang pag-aaral para tumulong sa pamilya. Humigpit ang kamay ni Nanay Elena sa tasa. Sinubukan kong kausapin ang mga magulang niya. Sinubukan kong tulungan. Pero hindi sapat ang kaya ko. Naluha ang matanda. At doon ko unang naramdaman na kahit guro ka, may mga batang hindi mo kayang iligtas. Tahimik si Daniel. Ramdam niya ang sakit sa boses ni Nanay Elena. Yan ay desisyong nagbago de lahat. Pagkatapos noon, nanginginig na sabi ni Nanay Elena, nagsimula akong gumastos ng sarili kong pera para sa mga estudyanteng nangangailangan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Sarili ninyong pera. Tumango ang matanda. Baon, notebook, pamasahe, minsan bayad sa proyekto. Unti-unting naunawaan ni Daniel. At dahil doon, napahinto si Nanay Elena, nabaon ako sa utang. Parang may bumagsak sa dibdib ni Daniel. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ko hiniling na pasalamatan ako. Akala ko, kapag nagretiro ako, magiging maayos din ang lahat. Napapikit siya. Pero nagkamali ako. Yan pamilya din nawala. Ang asawa ko ay nagkasakit. Kailangan ng pera para sa gamutan. At ang anak ninyo po, maingat na tanong ni Daniel. Hindi niya alam ang lahat.
Ayokong makita niya akong nahihirapan. Tumulo ang luha ni Nanay Elena. Nang pumanaw ang asawa ko, doon na tuluyang bumagsak ang lahat. Naibenta ko ang mga gamit, ang maliit naming lupa. Hanggang sa ito na lang ang natira. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay. Tahimik si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Yan di galit di sakit dahil Daniel. Nanay, nanginginig ang boses ni Daniel, bakit po ninyo kinimkim lahat? Umiti ang matanda, mailungkot. Dahil ang tungkulin ng guro ay magbigay, hindi humingi. Napapikit si Daniel. May bahid ng galit sa puso niya, galit sa mundo, sa sistema, sa mga taong hindi tumulong. Hindi po ito tama, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Nanay Elena. Pero tapos na iyon. Yan spasya dinay Daniel. Tumayo si Daniel. Hindi pa po tapos. Tumingin sa kanya si Nanay Elena, nagtataka. Nanay, hayaan ninyo po akong tumulong. Hindi bilang estudyante, kundi bilang anak. Napailing ang matanda. Ayokong maging pabigat. Hindi po kayo pabigat, mariing sabi ni Daniel. Kayo po ang dahilan kung bakit maraming bata ang may kinabukasan. Tahimik si Nanay Elena. Hindi siya agad sumagot. Yan yung unang hakbang. Kinabukasan, sinamahan ni Daniel si Nanay Elena sa health center. Kinausap niya ang barangay officials. Inasikaso ang mga benepisyo na matagal ang hindi kinukuha ng matanda. Sa bawat hakbang, mas nakikilala ni Daniel ang sistema at mas lalo siyang nasasaktan. Ganito pala ang nangyayari kapag tumanda na ang mga guro, bulong niya sa sarili. Iyan balita di babago de lahat. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, maayos ang suot, may bitbit na bag. Magandang hapon po, sabi nito. Hinahanap ko po si Elena Santos. Nanlamig ang dugo ni Daniel. Dahan-dahang lumapit si Nanay Elena. Ako po iyon. Tumingin ang lalaki sa kanya, tila nagugulat. Nanay. Nanginginig ang labi ni Nanay Elena. Ikaw ba si Marco? Nanlaki ang mata ni Daniel. Ito ang anak. Yan hindi inaasahang pagbalik. Tahimik ang paligid. Walang nagsalita. Bakit po kayo nandito? Mahina ang tanong ni Nanay Elena. Huminga ng malalim ang lalaki. Napagalaman ko po ang lahat. Napaupo ang matanda. Huli na ang lahat, anak. Yumiling si Marco. Hindi pa. Tumingin siya kay Daniel. Ikaw ba ang tumutulong sa kanya? Tumango si Daniel. Salamat, mahina nitong sabi. Pero ramdam ni Daniel, may paparating pang mas mabigat na pagsubok. Dahil ang pagbabalik ni Marco ay hindi lang para sa pagkikita. Ito ay simula ng isang paghaharap ng mga salitang matagal kinimkim, ng galit at ng katotohanang magpapayanig sa kanilang lahat. Tahimik ang loob ng maliit na bahay. Ang hangin ay parang biglang bumigat matapos dumating si Marco, ang anak ni Nanay Elena. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador at ang mabagal na paghinga ng tatlong taong magkakaharap. Si Nanay Elena ay nakaupo, bahagyang nakayuko. Si Daniel ay nakatayo sa tabi niya, parang isang bantay na handang sumalo kung siya ay manghihina. Si Marco naman ay nakatayo sa tapat nila, halatang kinakabahan ngunit pilit na matatag. Nanay, mahinang sambit ni Marco matapos ang mahabang katahimikan. Patawarin ninyo ako. Nanginginig ang kamay ni Nanay Elena. Dahan-dahan siyang tumingala, ngunit hindi niya agad masalubong ang tingin ng anak. Bakit ka bumalik ngayon? Tanong niya, walang galit ngunit puno ng pagod. Huminga ng malalim si Marco. Dahil ngayon ko lang nalaman ang lahat. Napatingin si Daniel kay Marco, may halong pagtataka at pag-iingat. Hindi pa niya alam kung ano ang tunay na intensyon ng lalaking ito. Yan katotohanang matagal itinago. Umupo si Marco sa lumang silya. Inilapag niya ang bag at hinawakan ang kanyang ulo. Akala ko noon, maayos lang kayo, sabi niya. Tuwing tumatawag ako, palagi ninyong sinasabing okay lang kayo. Napangiti si Nanay Elena ng mapait. Ganoon naman talaga ang mga magulang. Ayaw naming maging pabigat. Tumulo ang luha ni Marco. Kung alam ko lang hindi sana ako nagtagal sa ibang bansa. Biglang nagsalita si Daniel. Hindi po ninyo kasalanan ang lahat. Tumingin si Marco sa kanya.
Pero responsibilidad ko pa rin siya. Tumango si Daniel. Po. Pero hindi pa huli ang lahat. Yan sakit hindi nasabi. Biglang tumayo si Nanay Elena. Halatang pinipigilan niya ang emosyon. Alam mo ba, Marco, nanginginig ang boses niya, maraming gabi akong umiiyak mag-isa. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pangungulila. Napayo ko si Marco. Hindi ko hiniling ang pera mo. Ang hiniling ko lang noon ay makasama ka. Nabiyak ang boses ng anak. Natakot po ako, nanay. Natakot akong bumalik na wala pang napapatunayan. Tahimik si Nanay Elena. Sa mata ng isang ina, sapat ka na kahit kailan. Len's papel na Daniel. Habang pinagmamasdan sila, may mabigat na tanong sa isip ni Daniel. Saan siya lulugar? Siya ba ay dapat umatras ngayon na magkasama na ang mag-ina? Lumapit siya kay Nanay Elena. Nanay, anuman po ang desisyon ninyo, rerespetuhin ko. Tumingin sa kanya ang matanda, may luha sa mata. Daniel, ikaw ang ibinigay ng Diyos sa akin noong akala ko tapos na ang lahat. Humigpit ang dibdib ni Daniel. Iyan alam ng anak. Biglang tumingin si Marco kay Daniel. Ikaw ang dating estudyante niya, di ba? Tumango si Daniel. Si nanay ang madalas magkwento tungkol sa'yo, sabi ni Marco. Isa raw sa mga batang ipinagdasal niya gabi-gabi. Napatigil si Daniel. Hindi niya alam iyon. Kaya salamat, dagdag ni Marco. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na siya ngayon. Yan mahirap desisyon. Gabi na. Nakaupo silang tatlo sa maliit na mesa. May simpleng hapunan, kanin at gulay. Walang marangya, pero may init ng tahanan. Nanay, sabi ni Marco, gusto ko po kayong isama sa akin. May maliit akong inuupahan, pero maayos naman. Tahimik si Nanay Elena. Ayokong iwan ang lugar na ito, sagot niya. Dito ko ginugol ang buhay ko bilang guro. Napatingin siya kay Daniel. At dito kita muling natagpuan. Ends pagkakasundo. Matagal silang nag-usap. Walang sigawan. Walang sisihan. Puro katotohanan. Sa huli, nagsalita si Nanay Elena. Hindi ko kailangan pumili. Nagulat ang dalawa. Hindi ko kailangang piliin kung sino ang mas mahalaga. Pareho kayong bahagi ng buhay ko. Ngumiti si Daniel, may luha sa mata. Tumango si Marco. Kung ganoon, hayaan ninyo akong bumawi. Iyan bagong simula. Sumunod na mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Inayos ni Marco ang mga papeles ni Nanay Elena. Inilipat niya ang ilan sa kanyang ipon para sa gamutan at pangangailangan ng ina. Si Daniel naman ay patuloy na dumadalaw araw-araw, minsan may dalang pagkain, minsan kausap lang. Unti-unting napuno ng buhay ang maliit na bahay. Isang hapon, tinanong ni Nanay Elena si Daniel. Daniel, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Nag-isip siya. Simple lang po ang buhay ko. Pero payapa. Umiti ang matanda. Iyan ang pinakamahalaga. Yan guhuling pagsubok. Isang araw, biglang nahilo si Nanay Elena. Dinala siya sa ospital. Nalaman nilang may malubha siyang karamdaman sa puso. Tahimik ang ospital. Nakaupo sina Daniel at Marco sa labas ng kwarto. Kung mawala siya, mahina ang sabi ni Marco. Hindi siya mawawala, sagot ni Daniel. Mananatili siya sa lahat ng tinuruan niya. Yan salita ng isang guro. Bago makatulog si Nanay Elena, hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Daniel, kung maihiling ako, Li. Ano po yun, Nanay? Ipagpatuloy mo ang kabutihan. Tumulo ang luha ni Daniel. Pangako po. Tahimik ang silid ng ospital. Ang tunog ng makina ang tanging maririnig, mahina ngunit tuloy-tuloy, parang paalala na ang oras ay patuloy na umaandar. Nakahiga si Nanay Elena, payat na ang katawan, maputla ang mukha, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa kaliwang gilid ng kama ay nakaupo si Daniel, hawak ang kamay ng matanda. Sa kabilang gilid naman ay si Marco, tahimik, puno ng pagsisisi at pangungulila. Hindi nagsasalita si Nanay Elena, pero ramdam ng dalawa ang kanyang presensya. Isang presensyang matagal nang naging gabay sa maraming buhay. Yan araw si ospital. Lumipas ang mga araw. Halos araw-araw ay nandoon si Daniel.
Minsan ay may dalang prutas, minsan ay kwento lang mula sa trabaho, minsan ay katahimikan lang na may kasamang dasal. Daniel, minsang sambit ni Nanay Elena, mahina ang boses. Agad lumapit si Daniel. Opo, Nanay. Masaya akong nakita kita ulit. Napangiti si Daniel kahit nangingilid ang luha. Ako po ang mas masaya. Sa bawat pagdalaw, mas nakikilala ni Marco si Daniel. Nakikita niya kung paano alagaan ng dating estudyante ang kanyang ina, isang bagay na matagal niyang hindi nagawa. And sa pagbabago din ay Marco. Isang gabi, habang tulog si Nanay Elena, nagsalita si Marco. Daniel, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung paano babawiin ang lahat. Tumingin si Daniel sa kanya. Hindi kailangang bawiin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ginagawa natin ngayon. Napayo ko si Marco. Buong buhay ko, inisip kong sapat na ang magpadala ng pera. Umiling si Daniel. Minsan, ang kailangan lang ng magulang ay presensya. Tumango si Marco. Sa gabing iyon, may desisyong nabuo sa kanyang puso. Iyan pagdalaw ng AV estudyante. Isang umaga, may ilang taong dumating sa ospital, mga lalaki at babaeng nasa iba't ibang edad. May dalang bulaklak, may dalang sulat, may dalang luha. Hinahanap po namin si Ma'am Elena. Nagulat si Daniel. Kami po ang dati niyang mga estudyante. Isa-isa silang pumasok. Nang makita ni Nanay Elena ang mga mukha nila, unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Ma'am, umiiyak na sabi ng isa, kayo po ang dahilan kung bakit ako naging guro. Ako naman po, naging nurse dahil sa inyo. Ako po, may sariling negosyo na dahil naniwala kayo sa akin. Tumulo ang luha ni Nanay Elena. Hindi siya makapagsalita, pero sapat na ang kanyang ngiti. Tumingin si Daniel sa paligid. Doon niya naunawaan, ang kabutihan ng isang guro ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga buhay na nabago. Yan guhuling pag-uusap. Isang gabi, hiniling ni Nanay Elena na maiwan silang dalawa ni Daniel. Tahimik ang silid. Daniel, mahinang sabi ng matanda, handa na ako. Nanikip ang dibdib ni Daniel. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ngumiti si Nanay Elena. Hindi ako natatakot. Napuno na ang puso ko. Huminga siya ng malalim. Maihihilingin ako sayo. Ano po yun, Nanay? Ibahagi mo ang kabutihan. Tulungan mo ang kaya mong tulungan. Hindi kailangang malaki kahit pakikinig lang. Tumulo ang luha ni Daniel. Pangako po. Hinawakan ni Nanay Elena ang kamay niya ng mahigpit sa huling pagkakataon. Yengs, paalam. Madaling araw, tahimik na pumanaw si Nanay Elena. Walang sigaw. Walang drama. Parang isang kandilang dahan-dahang namatay matapos magbigay ng liwanag. Niyakap ni Marco ang katawan ng ina, umiiyak. Si Daniel ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagdarasal. Angry burol. Maraming dumalo sa burol, dating estudyante, guro, kapitbahay, at mga taong minsang tinulungan ni Nanay Elena. May isang simpleng karatula sa tabi ng kabaong. Isang guro. Isang ina. Isang ilaw sa dilim. Lumapit si Daniel at nagbigay ng maikling salita. Hindi po kami nandito para magluksa lang, kundi para magpasalamat. Dahil minsan, may isang guro na naniwala sa amin at binago ang aming buhay. Maraming umiyak. Maraming ngumiti. Yan is bagong landas ni Daniel. Makalipas ang ilang buwan, nagbago ang buhay ni Daniel. Tuwing weekend, pumupunta siya sa isang maliit na learning center at nagtuturo ng basic math at pagbabasa sa mga batang mahihirap. Hindi siya guro sa titulo, pero guro sa puso. Sa bawat batang tinuturuan niya, nakikita niya si Nanay Elena. Yan is pagbabalik ng karma. Isang araw, may lumapit kay Daniel, isang dating estudyante sa learning center. Kuya Daniel, salamat po. Dahil sa inyo, hindi na po ako titigil sa pag-aaral. Napangiti siya, may luha sa mata. Iyan ang itinuro sa akin ng guro ko. Lano, huling mensahe. Sa bangketa kung saan niya unang nakita si Nanay Elena, huminto si Daniel minsan. Tumingin siya sa paligid, mga taong nagmamadali, mga taong walang pakialam. Ngumiti siya. Dahil alam niya ngayon. Ang kabutihang ibinigay mo, babalik sa oras na hindi mo inaasahan.
At ang isang simpleng pagtulong ay maaaring maging kwento ng isang buong buhay.